Kakanta na tayo ng I'm Real. Words speak before you makes you feel. It's the love I have for you. Hello, magandang araw, magandang umaga. Dito naman tayo sa channel ko, Ampix Bistag TV. At ngayong araw na ito, may natanggap tayo na Megavision player. Ang sabi ng may-ari, standby power na lang, hindi na mag-play. So ngayon, i-try natin. Lagyan natin ng plug sa outlet para malaman natin at saka i-on natin. Tingnan natin yung display niya. So, wala talaga. Wala tayong nakita ang indicator na nag-on siya. So ngayon, buksan natin itong unit na ito. Makikita natin sa loob kung titingnan natin ang loob. So, tanggal muna tayo ng mga screw. Tanggalin natin lahat. So, ito yung loob niya. May nakita tayong hard disk. Ito yung buong buo na hard disk. Dito naka-storage lahat ang mga sounds para sa mga karaoke. Ito yung power supply niya. At ito rin yung processor, yung mainboard niya. Yung may lumaan na konti yung board. So yun, may mga bago ng version ngayon sa Megavision. So gawin natin ngayon, may tester tayo. Unang gawin natin, kukunan natin ng voltahe yung input niya. Input ng board ng power supply. 231 volts o 230 volts AC alternating current. Galing sa plug, galing sa outlet, pumasok sa board. Sa input board ng power supply. So, ang gawin natin ngayon, mag-continuity test tayo. Mag-continuity test tayo, i-short natin yung test rod. At nakikita natin, okay naman yung fuse. Kasi kung walang continuity test, ang makadisplay yan, OL. Open line ang ibig sabihin ng OL. At dito naman tayo mag-reading sa secondary. Ito na yung regulated na. So, mga 5 volts. Yan. Parang yung voltahe hindi accurate. Minsan meron, minsan wala. Minsan 7 volts, minsan magiging 1, magiging 2 na naman. So, hindi accurate. At titingnan din natin yung blower. Umandar, wala naman. Pag makita niyo yung blower at saka yung reading ng tester natin, pag bumaba siya ng 7 o 5 volts, kusang mamatay yung blower kasi naka-connected yun sa power supply ng secondary voltage. Gawin natin ngayon, tanggalin natin itong power supply niya para malalaman natin yung loob o yung sa kabilang board na wala bang loose contact or any corroded na makita natin sa connection niya. Ito po yung likuran ng board. May pisa pa rin siya, may circuit siya, hindi lang yung sa ibabaw lang. Sa ilalim may circuit pa rin siya, makita natin mga diode. Ang tawag nito is surface mounted.
So mga kaibigan, ang gawin natin na i-resolder muna natin itong, kasi may nakikita tayo na parang partial soldered na siya. So paalala lang sa kapwa ko technician na kung mag-umpisa na tayo mag-welding ng board o mga pisa, kailangan naka-off yung circuit. Totally off yung circuit niya, yung unit. I-unplug natin sa outlet para sure na hindi tayo magka-short circuit. Dahil kung naka-on yung plug at saka naka-on yung system, sigurado kunting sipyat lang. Sipyat. What? Talo na tayo, wala na. Masisira na yung circuit. Oh no! Kaya yun ang standard procedure kung maghinang tayo ng mga pyesa sa board ng electronic board circuit. Kailangan naka-off yung unit, itong unit, at wala talaga, totally off. Ngayon, ang gawin natin ngayon, hihinganin. Mahirapan akong magsalita sa Tagalog, hinangin. Sa English, resoldered. Sa Bisaya, atong soldahon. So, lahat na ito. Isa-soldered na natin ito lahat. I-reading pa rin natin yung voltahe para yung DC voltage. Ang tawag nito is DC voltage direct current secondary voltage. Ito ang magsusupply sa lahat, sa board at saka sa hard disk. So yung tester natin nakasiting sa DC. So i-try natin ulit readingan yung kanina. So plug natin ulit yung circuit. Ngayon makikita natin na 12 volts ang voltahe na. Ito yung normal 12 volts, hindi 5 volts, 12 volts. Kasi kanina umaba siya pero di umandar yung board, at ito yung 5 volts niya. May 12 volts, may 5 volts na rin. At nag-test tayo ulit, pangalawang testing. 12 volts talaga yung voltahe niya sa isang supply para sa blower at saka sa board. Negative 10 volts yung ibang supply. 5 volts din sa ibang wire. May 5 volts din na lalabas. Ibig sabihin, okay na ito mga kaibigan. Nagbigay na siya ng tamang voltahe at saka yung blower di na mamamatay. So, sunod natin gawin ito. I-try natin sa TV. Maglabas pa siya ng display sa galing sa Megavision doon sa TV, doon sa screen, doon sa monitor. Try na natin ito sa TV, sa monitor. Ito yung mga RCA cord niya galing sa monitor ng TV. Test na tayo. Kailangan yung monitor niyo, yung TV niyo naka-video function. Plug na natin. Kung naka-on na yung TV, susunod natin, i-on natin itong Megavision player. Yan, naka-on na. Saka may display na. Kalagay Megavision sa monitor niya. Medyo luma na yung TV na tinitesting natin. Medyo mahina na yung display. At nandyan na yung system niya. Mamili ka kung saan yun. Hintayin lang natin mga kaibigan. Sama. Kasi lalabas na yung selection number. Yan na. May selection. Magsiselect ka na kung anong gusto mong kantahin. Yung mga favorite songs mo. Yung mga meaningful songs. Yung mga sentimental songs. Mga pinagdaanan mo. Kakantahin mo. Mga love song ninyo ng inyong kasintahan. Hindi ka rin dito. Natawag na
team song ninyong dalawa. Yahoo! Yan, tapos na. Hintayin lang natin 214. Yan. Gumagana na mga kaibigan. May sounds na siya, may display na. Kulang na lang dito microphone para mag-video na tayo. Kanta na tayo ng I'm real. Words speak before you makes you feel. It's the love I have for you. Yan po. Gawa na natin mga kaibigan. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito. Mga kaibigan, itong Mega Vision. Sana salamat sa panonood ninyo sa video ko. Salamat. Thank you.